Pag may mga kapatiran po tayo na kasama mo sa katabi mo last week, ngunit ngayon hindi mo namamalayan, hindi mo napapansin, no? Let us be concerned sa isa't isa po. Amen? Concern ho tayo. Pag may napapansin po tayong kapatiran natin sa Panginoon, no? Dito sa IFLSDMI Church, or maging kaibigan mo sa ibang church, nagjo-join ng fellowship, napapansin mong nanlalamig at hindi na dumadalo, hindi na nag-join sa mga pagtitipon, no? Encourage ninyo. Pray, dalhin sa Panginoon. Okay? So yun po ang pinakamahalagang gagawin natin, lalong-lalo na po sa ating kapanahonan ngayon. Ang ating gobyerno po ay nagpaplano ngayon na, I don't know kung kailan mag-start, pero napagdesisyonan na po ng ating gobyerno na 4 days lang po yung trabaho, no, ng karamihan ng mga government offices. Pinag-isipan po nila yon. Bakit? Para po makapag-save dahil po sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa Middle East. Giyera sa Middle East. Alam po ninyo, ang giyera sa Middle East ngayon ay hindi siya humuhupa. Okay? Every day, ito po ay patuloy na, in fact, kumakalat. Mas dumarami ngayon ang mga bansang involved. Okay? Unti-unti nang pumasok sa eksena ang bansang Australia. Okay? Ang US naman ay nagpapadala ng kanilang mga high-tech na mga aeroplano, itong tinatawag na mga stealth bombers na hindi nakukuha sa radar, papadala sila, naka-station sa Europe. So, hindi po natin alam, no, kung ano pa ang mga susunod na hakbang. Okay, and then, simula po March 10, that will be Tuesday, no, magkakaroon po ng pagsaka o pag-increase ng presyo ng krudo natin. Okay? Hindi lang sa Pilipinas, maging buong mundo. Sa Australia, marami pong mga citizens sa kanilang bansa ang talagang nalulungkot dahil nagkakaroon agad ng increase. 3 Australian dollars ang increase bawat litro. Okay? Sa ngayon, sa atin, sa Pilipinas, simula March 10, ayon po sa report, ang diesel ay magdagdag na po ng 21 to 23 per liter. Ang gasolina, 11 pesos to 13 pesos per liter. Ang kerosene, 33 to 35 per liter. Ito ay connected pa rin sa kasalukuyang nangyari ngayon sa gitnang silangan. In fact, sa ngayon, mga ibang mga oil companies, nagsisimula na po silang pinapatupad ang napakataas na increase ng kanilang presyo ng crudo. And then, nagsisimula na rin tumaas ang presyo ng bigas. Okay? Doon po sa Mindanao, lalong-lalo na po sa Cagayan de Oro, ang nakita ko po doon sa post ng aking kaibigan, wala na pong 50 pesos na presyo ng bigas doon, nasa 60 or 60 plus. Anong magandang kinabukasan ang naghihintay sa mundo? That is why, mga kapatid, no? It is very important for us na ang ating pananampalataya ay hindi dito sa lupa. Ang ating faith, hindi dito sa lupa, kundi nasa Panginoon. Amen? Kasi, kung ang ating faith ay nasa Lord, ano man ang mangyayari sa ating paligid, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Itong presyo ng mga bilihin, patuloy po itong tataas at tataas hanggang matutupad yung hula or prophecy
sa Book of Revelation, darating ang panahon na ang sahod ng isang tao ay hindi na sapat para may provide ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang sahod ng isang tao ay kaya lang niyang may provide ang kanyang sariling pangangailangan. Dahil sa sobrang bilihin, sobrang taas, sobrang mahal ng mga bilihin. Pero ang mga anak ng Diyos ay hindi nawawalan ng pag-asa. Dahil hindi po tayo tagalupa. Amen? Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay tinatawag ko tayong mga strangers, mga foreigners, and this earth is not our home. Kaya huwag kayong mag-focus at nakatitig ang inyong mga mata dito sa lupa. Fix your eyes upon Jesus para hindi kayo mababaon at madadala sa napakalakas na current ng problema dito sa mundo. Itong mga pangyayari ngayon, this is not an accident. I believe ito po ay bahagi, katuparan ng sinasabi sa banal na kasulatan. Malinaw na po. Sinabi ng ating Panginoon, ang mga bagay na ito ay mangyayari. At pag nakita na natin at naranasan na ito ay nangyari na, ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong mawalan ng pag-asa, tumingin kayo sa langit dahil nalalapit na ang inyong kaligtasan. Patuloy po tayong magtatrabaho. At the same time, ang ating pananampalataya, ang ating confidence ay hindi sa ating trabaho, kundi sa ating Panginoon. Kayang i-provide ni Lord. Kaya niyang buhayin ang kanyang mga anak. Amen? Kung kayang ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, kaya nang i-provide ang ating mga pangailangan. Tandaan po natin palagi, ang provision ng Panginoon ay hindi nakasalalay sa ekonomiya ng mundo. Babagsak man ang ekonomiya ng mundo, hindi mahihirapan ang Panginoon sa pag-provide ng iyong mga pangailangan. Unlimited ang resources ng ating Diyos. Ang kailangan lang ng Panginoon ang iyong katapatan, pananampalataya sa Kanya. Never na magkakaroon ng shortage ng supply ang Panginoon. Kaya sabi ni King David, bata pa ako hanggang tumanda na lang, wala akong nakikita ng mga taong matutuwid, maging ang kanilang mga anak, na nagmamalimos ng pagkain. Dahil ang Panginoon ay tapat na nagpo-provide, nag-supply sa mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya ito ang panahon, mga kapatid, na mag-unload tayo. Kasi marami sa atin hanggang ngayon, no? Marami sa atin hanggang ngayon, marami pa rin dinadalang mga bagahe sa ating likuran. Kaya nahihirapan tayong mag-move on, nahihirapan tayong mag-breakthrough, kasi mga problemang dapat hindi na natin hinahawakan, tayo pa rin, dinadala pa rin natin. Unload. Tanggalin mo na ang galit sa puso mo. Puot. Jealousy. Wala na. Mga bagay na hindi nakakatulong sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya sa Diyos. Tanggalin nyo na sa buhay ninyo. Focus tayo sa ating Panginoon. Amen. Lahat ng mga pangyayari ngayon, hindi po ito aksidente, ito po ay katuparan sa sinasabi ng aklat na ito. Ngayong umaga po, ibabahagi ko lang sa inyo yung chronology, no?
Part ito nung natutunan natin kagabi sa seminar, but may mga dinagdag lang po akong konti. Chronology of the Bible prophecy, mga sunod-sunod na pangyayari, no? Mga sunod-sunod na pangyayari sa nitong mga huling araw. Ito yung mga sequence sa pangyayari. Okay? So, unahin natin. But before that, pray muna tayo. Lord, we thank you so much. Without arguments, Panginoon, nandito na po kami sa huling araw, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magiging matatag at malakas sa aming pananampalataya sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, ako po ay magbabahagi ng mensahe mula sa iyong salita. Ito po ay hindi akin, hindi ito personal. Ito po ay mga sinasabi mo, Panginoon, na dapat naming matutunan. Sa umagang ito, Lord, Holy Spirit, ikaw po ang aming teacher sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Chronology of Bible prophecy. Sinasabi ito ng Panginoon, ano ba pag nangyari na ito? What's next? Para magiging aware tayo, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na ang kanyang anak ay masurprise. Kaya sinasabi niya lahat dito para magiging handa po tayo araw-araw. Chronology of Bible prophecy. Okay? So, yung sinabi ko kanina, itong mga pangyayari sa paligid natin, maging sa buong mundo, this is not a coincidence. This is not an accident. This is not an accident. This is part of what the Bible has prophesied. Mula kay Christ, okay? Mula kay Christ, sa kanyang resurrection, mula sa kanyang resurrection at sa pagbuhos ng banal na Espiritu na nangyari doon sa Book of Acts, nasa chapter 2 po yun. Ito po ay tinatawag hanggang sa panahon natin ngayon. Ito po ay tinatawag na church age. Okay? Nandito po tayo ngayon sa tinatawag na church age. Okay? Ang mga anak ng Diyos dito po, binubuhos ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, and dito po mararanasan ng tao kung gaano katapat, gaano kamahal ng Diyos ang tao. Dito sa church age, inuutosan tayo ng Panginoon na ibahagi ang magandang balita. Okay? Ito ay nagsisimula noon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa panahon natin ngayon. Okay? Kailan magtatapos ang church age? Matatapos ang church age pag nangyari na po ang tinatawag nating rapture. Okay? So ngayon, ibig sabihin, mga kapatid, kasi nandito na tayo sa church age, ang susunod na big event na hinihintay natin ay itong tinatawag na rapture of the church or yung pagdagit ng iglesia. Sa rapture, ang mga anak ng Diyos ay kukunin ng Panginoon o dadalhin sa himpapawid at doon po sasalubungin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa rapture. So, alam po natin, malapit na po itong mangyari. I believe, anytime pwedeng mangyari. Okay? Church age, pagkasunod ng church age, pagtatapos ang church age, pag nangyari na po ang rapture. And then, after rapture, mangyayari na po ang tinatawag sa Book of Revelation na 7 years of great tribulation. Problema, paghihirap na hindi pa nararanasan ng buong mundo. This great tribulation, 7 taon mararanasan ng buong mundo. This is not a testing of your faith. This is judgment na ibababa ng Diyos dito sa lupa sa mga taong mga matitigas ang ulo, hindi sumasampalataya at hindi sumusunod sa Kanya.
Sa 7 years Great Tribulation, dito na rin ihahayag, magpapakilala na po ang tinatawag sa Bible na Antichrist. Marami pong mga Bible scholars, ang Antichrist ay nandyan na po. Naghahanda na lang sa kanyang right time na siya ihahayag at ipapakilala sa buong mundo. At sabi po ng maraming mga Bible scholars, ang Antichrist na ito ay hindi manggagaling sa Amerika, hindi manggagaling sa Asia, kundi manggagaling sa Europe. Marami po ang naniniwala na ngayon, buhay na po ang Antikristo na ito at naghihintay na lang ng tamang panahon para siya ay magpapakilala sa buong mundo as Prince of Peace. Dito rin sa 7 years of Great Tribulation, ang makakaranas dito ang mga taong naiiwan sa rapture. As I said, judgment na po ito ng Panginoon. At pag ang Panginoon, judgment ng Panginoon, ay walang makakatakas. Kaya ayaw ninyong makaranas ng 7 years of Great Tribulation, make sure, kapatid, na sa mangyayaring rapture, makakasama po tayo doon. Kaya mayroon tayong tinatawag na church age, kasi dito sa church age, dito tayo makapag-prepare, makapaghanda para sa darating na rapture. After 7 years of Great Tribulation na maranasan sa buong mundo, after 7 years, magkakaroon po ang ating Panginoong Hesukristo ay mangyari na po ang tinatawag na the second coming. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Physically, babalik at makikita ng mga tao na mismo ang ating Panginoong Hesukristo bababa dito sa lupa at doon siya bababa sa Jerusalem. Kaya yung sa Book of Acts, nung umakyat na po ang Panginoong Hesukristo, nakatingin ang mga disciples, maya-maya sinabihan sila ng mga anghel, kung paano umaakyat ang Panginoong Hesukristo, ganon din ang kanyang pagbabalik. Second coming. Physically, makikita siya. Makikita ang Panginoon. No? Dito kasi sa rapture, hindi siya makikita kasi nandoon lang po siya sa alapaap, sa himpapawid. At ang mga believers, mula rito sa lupa ay kanyang kukunin at dadalhin po doon sa himpapawid. Doon tayo sa himpapawid, magkakaroon ng fellowship, reunion, and awarding ceremony. Doon sa langit, kalangitan, magkakaroon ng 7 years awarding, habang dito sa lupa, magkakaroon ng 7 years of great tribulation. Ibig sabihin, yung problema na naranasan natin ngayon, hindi ito nag-1/4, hindi ito nag-1/2 sa paparating na kahirapan sa mundo na mangyayari during sa 7 years of Great Tribulation. Sa 7 years of Great Tribulation, dito na rin mangyayari ang marking of the beast. Sinasabi ng salita ng Panginoon na lahat ng walang marka ng beast, yung 666, ay hindi pwedeng bumili, hindi pwedeng magbenta, wala kang magagawa. Hindi ka pwedeng pumasok sa kahit mga malls, walang transaction, at kung nakikita kang walang mark of the beast, huhulihin at pwede kang patayin. Matindi po ang mangyari sa 7 years of Great Tribulation. And then, pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, sa second coming, siya po ay makikita ng lahat. Ang kanyang pagbaba doon sa Jerusalem, makikita ng lahat. Noong 1980s, 1990s, wala pa tayong technology katulad ngayon. Maraming mga pastor nagtatanong, paano kaya yun? Kasi sabi ni Jesus, sa kanyang pagbabalik, siya ay masisilayan, siya ay makikita ng mga tao sa buong mundo. Paano kaya yun? Dito natin ngayon po natin naiintindihan because of technology. Diba? Pwede tayong mag-live habang nandoon tayo sa kabilang dako ng mundo.
No, pwede na tayong magkakaroon ng live. Noon, ang mga live, ginagawa lang ng mga malalaking media outlet. Nung ako ay nasa media pa, madalas kaming nagmomonitor ng live ng mga international reports mula sa CNN. Live yon. Walang mga cellphone pa noong mga panahon. Live, ilan lang po kasi mahal. Live, pag sabi mong live, kung ano ang nangyari doon, makikita mo talaga agad as it happens. Pero ngayon, wala na. Nasa cellphone na, di ba? Kaya nga, pag may mga aksidente, may sunog, anong nangyari? Ubos talaga yung bahay. Kasi sa halip na tumawag ng bumbero, nag-vlog muna. Hello vlog, welcome to my guys. Diba? Sa halip na tumawag ng tulong, kukuha ng cellphone at nagla-live. Nakikita natin. Ano nangyari? Wala. Pagdating ng bumbero, sahig na lang na simento ang natitira. Kasi sa halip na tumawag na ng tulong, kumuha mo na ng cellphone, nag-live pa. Kaya nakikita natin, yung pag-live niya, kahit nandito siya sa Kabuyaw, makikita siya throughout the world. And when Christ comes, it would be like that. Pagbaba ng Panginoong Kristo, makikita siya sa buong mundo. Just imagine, lahat ng mga media outlets nakatutok doon, nakafocus doon. Kaya kitang-kita sa buong mundo ang kanyang pagbabalik. Sabi pa nga doon, kahit yung mga taong nagpapahirap sa kanya. At sa pagbabalik sa second coming of Christ, sino ba ang kasama niya pagbaba dito sa lupa? Hindi po siya mag-iisa. Kasama niya ikaw, kasama niya kayo, mga believers, yung mga kinuha niya sa rapture, pagbaba niya dito sa lupa, kasama na po kayo doon. Amen? Sa rapture, tayo ang sasalubong sa Panginoon doon sa alapaap. Sa second coming, pagbaba ng Panginoong Jesucristo, physically dito sa lupa, kasama po tayo doon. Kaya nga sabi doon sa 1 Thessalonians 4:18, kahit saan siya, nandoon tayo. Kaya exciting. Excited po, kapatid. And after sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay maghahari dito sa lupa for 1,000 years. That time si Satanas ay nakatali na po. Ready for judgment. 1,000 years maghahari po ang Panginoon dito sa lupa. Walang krimen, walang gulo. Total 100% peace. But after that, 1,000 years, huling pakawalan si Satanas. Pagkakaroon ulit ng gulo. But for the meantime, ito yung sunod-sunod na inaasahan nating mangyari. Mula sa panahon natin ngayon, nandito tayo sa tinatawag na church age. Magtatapos ang church age pag mangyari na ang rapture. Pagkatapos ng rapture, mangyari ang 7 years of great, hindi lang siya tribulation, great tribulation. Judgment po ito ng Panginoon. Pagkatapos ng 7 years of great tribulation, mangyari ang second coming. Ang Panginoon Kristo mismo mula sa langit bababa dito sa lupa, particularly doon sa Israel. At makikita ho siya ng buong mundo. Ngayon po, balikan natin ang rapture. Kasi ito ang susunod na mangyayari. Ito ang susunod na big event after sa panahon natin ngayon. Ito ang hinihintay natin. Ayun, balikan po natin ang rapture. Okay? Kung may mga tao man po na hindi naniniwala ng rapture, well, hindi po yan makakapigil ng katotohanan. Hindi man kayo maniniwala, magkakaroon pa rin ng rapture because kung ano ang sinabi ng Panginoon, yan po ay mangyayari at wala ni sino mang mga politiko, mga government leaders ang makakapigil. Now, balikan po natin ang rapture.
Kasi as I said, ito na po ang susunod na mangyari. Hinihintayin natin na mangyayari. Nandito tayo ngayon sa church age. And then ang susunod na kabanata is rapture. Balikan natin ito. Rapture of the church. Okay? Ang rapture of the church, ito yung, sa Tagalog, ito yung pagdagit, biglaan. Ang church po dito, hindi ang building. Okay? Bawat tao tumanggap kay Kristo as personal Lord and Savior, ang tawag po sa kanila ay church. You are a church. Bawat isa sa inyo na binigay ang buhay kay Kristo, ikaw ay church. And if you are a church, kasama po kayo sa rapture. Amen? Okay. Rapture of the church. Basahin po natin ang malinaw na sinabi ng salita ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 18. Verse 15, sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay. Okay? Tayo daw, mga buhay ngayon, pag nangyari na ang rapture, hindi tayo mauuna sa mga namatay na mga believers. Kaya kung ikaw, yung mahal mo sa buhay, na isang tunay naglilingkod sa Diyos, namatay many years ago, huwag kang mag-alala kapatid. Siya'y muling bubuhayin ng Panginoon. Sa araw ng rapture, sa isang kisap mata, sila'y bibigyan ng Panginoon ng bagong katawan. Verse 16, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpita ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Itong tunog ng trumpita, huling tunog ng trumpita, ako po'y naniniwala na pag ito ay pinapatunog na ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel, hindi po ito maririnig ng mga tao sa buong mundo. Ang makakarinig lang po ng tunog na ito ay ang mga taong handa, yung mga taong ligtas, at ikaw po yon. Pag narinig na po natin ang tunog na ito, this is it! It's time to go! Huwag kang mag-alala. Kahit tulog at ang lakas ng hilik mo sa gitna ng gabi, pag tumutunog na ang trumpitang ito, maririnig mo ito. Kapatid. Amen? Trumpita ha, hindi pito. Pag pito, traffic aid yan. At ang mangyari, basahin natin verse 17. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin, sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Pagtunog ng trumpita, unang bubuhay ng Panginoon ang mga namatay na mga Christians. Pagkatapos noon, tayong mga buhay pa, bibigyan din ng Panginoon ng bagong katawan. Kaya hindi na nyo kailangang mag-diet. Itong katawan kasi natin, hindi ito pang langit. Pang lupa lang po ito. Kaya sa araw na iyon, sa rapture, bibigyan sa isang kisap mata, bibigyan tayo ng Panginoon ng heavenly bodies. Hindi, katawan na hindi nabubulok. And then, sasalubungin na together with our loved ones, together with the believers, sasalubungin natin si Kristo doon sa alapaap, doon sa himpapawid. Verse 18, kaya nga mga kapatid, ito yon, magandang encouragement para sa atin. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito.
Pasiglahin ninyo, kaya tinuturo natin, may rapture, kapatid. Pasiglahin, kaya pag yung katabi mo last week, hindi mo nakita ngayon. Encourage him, encourage her, kapatid. Kumusta na? Malapit nang mangyari ang rapture. Are you ready? Kaya ang pagbabalik ng ating Panginoon ay tinatawag po na blessed hope. Eh marami sa mga believers, mga Christians, as a body of Christ, marami po sa atin ang naniniwala na ang rapture ay mangyayari before the 7 years of Great Tribulation. May mga ilang Christian ho kasi, we cannot judge them dahil may mga reason din sila, but we cannot judge them na mangyayari daw ang rapture possibly sa gitna ng 7 years tribulation or after 7 years of Great Tribulation. Ang dahilan naman natin, bakit tayo buong-buo na naniwala na ang rapture mangyayari before tribulation? It's because sa verse 18 na ito, it is our blessed hope. Paano siya magiging blessed hope kung dadaan ka pa ng 7 years of Great Tribulation? Ngayon pa lang gumagapang ka na sa bigat ng problema. Sasabihan mo pa, patuloy lang kapatid, may 7 years of Great Tribulation pa tayong maranasan. Iyon ba ang blessed hope? Hindi. Kasi ang 7 years of Great Tribulation, hindi ito testing o trial sa pananampalataya mo. Ito ay judgment. Judgment sa mga taong ang tigas-tigas, ang yabang-yabang. Sinasabihan mo ng salita ng Panginoon, pinagtawanan ka lang. Sasabihan pa nilang baliw ka dahil naniniwala ka sa sinasabi ng aklat na ito. At ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga piniling anak ay makasama sa mga unbelievers sa mangyayaring paghahatol or judgment. At may ginawa ng example ng Panginoon sa Old Testament. Sa panahon ng baha ni Noah, anong nangyari? Kailan dumating ang baha? Nung si Noah at ang kanyang pamilya ba ay nasa labas pa ng arka? Ha? Binabahaan na ba ng Panginoon ang buong mundo habang sila si Noah at ang kanyang pamilya ay nasa bahay pa? Sige Noah, pag makalangoy kayo, pasok sa arka, ligtas kayo. Ganun ba ang ginawa ng Panginoon? Hindi. Bago pinaulanan ng Panginoon ang buong mundo, inutusan, sinabihan muna ni Lord, si Noah at ang kanyang buong pamilya, pumasok na kayo sa arka. At nung sila po ay nandoon na sa arka, ang Diyos mismo ang nagsara at ang nagpadlak ng pintuan. At nung nandoon na sila sa loob, saka pa dumating ang baha. Kaya nung dumating ang mga baha, yung mga taong ang tigas ng ulo, doon pa sila nagsisisi. Doon pa sila nagrepent. Doon pa sila humingi ng tawad. Pero huli na ang lahat. Nandyan na ang baha. Binigyan sila ni Lord bago ang pagkakataon na magsisisi, bago ang baha. Kaya si Noah lang at ang kanyang pamilya naligtas. Sa Sodom at Gomorrah, anong nangyari doon? Si Lot at ang kanyang pamilya, sinabihan sila ng Panginoon through the angels. Ang Sodom at Gomorrah ay napakalala na po ng kasalanan dahil sa immorality. Sa biro mo nung ang angel ay pumasok doon, sabi sa salita ng Panginoon, lahat ng mga lalaki, mga bata at mga matatanda, sinugod si Lot sa kanilang bahay. Gusto nilang gahasain ang bisita ni Lot na hindi nila alam, mga anghel pala. Mga lalaki, mga batang lalaki at batang mga matatanda. Ay, may bata ba na matatanda? Nagising na ba kayo? Mga matatandang lalaki ha, lalaki.
mga batang lalaki, mga matatandang lalaki, mga adults, gusto nilang pasukin, sirain ang pintuan ng bahay ni Lot. Dahil ano? Gusto nilang gahasain ang bisita ni Lot. Wow! Kaya anong nangyari sa kanila? Binulag sila ng mga anghel eh. Nung gusto nilang sirain ang pintuan, anong ginawa ng mga anghel? Binulag sila. Kaya hindi sila makakita. Pero doon pa lang makikita natin, kapatid, ang kasalanan about homosexuality ay hindi nagsisimula sa henerasyon natin. Kahit noon pa. At sinabihan sila si Lot, ang kanyang pamilya, lumabas na kayo ngayon na dahil darating ang parusa ng Panginoon sa bayang ito. No, lumabas. Pinatakbo talaga si Lot at ang kanyang pamilya. Kaya lang ang wife ni Lot lumingon. Sabi kasi ng mga anghel, pagtakbo ninyo, wag na kayong lumingon. Mahalaga, ang alam niyo, ang message doon, sabi nung pag tumakbo kayo, pag sumunod na kayo sa Panginoon, wag na kayong lumingon pa sa mga nakaraan ninyo. Wag na pa kayong lumingon sa mundo. Wag ninyong alalahanin pa. Naiwan yung ano ko doon, yung alahas ko. 24K yun. No? Ang mga alaga ko, mga baboy, mga lilitsunin na yun. Kaya lumingon. Naku, ang mga labahan ko doon, ang dami. Hindi mo na ako mag-church, o lumingon. O gano'n si Mrs. Lot, anong nangyari? Nagiging asin. At nung si Lot at ang kanyang pamilya nakalabas na po sa Sodom at Gomorrah, doon pa pinabagsakan ng Panginoon ng apoy at asupre ang Sodom at Gomorrah. Ayaw ng Panginoon na mapahamak kasama ang kanyang mga anak sa mga unbelievers. That is why tayo ay naniniwala na ang mga anak ng Diyos niligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, ay hindi niya kailangang iparanas pa ng 7 years of great tribulation. Pag sabi mong pagsubok sa pananampalataya, ngayon, pagsubok na po ito. Nung unang araw na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, sinusubukan na ang pananampalataya mo. Kaya nga may mga ilan sa atin, hindi na nakapagpatuloy, tumigil, dahil hindi na kayanin, hindi na kinaya yung mga pagsubok. Ito yun. Pero sa 7 years of great tribulations, it's not pagsubok, it's judgment. Okay? So, blessed hope. And then basahin natin another verse about rapture sa 1 Corinthians 15, verse 51 to 52. Ngunit makinig kayo. O, sabi rito, makinig kayo. Huwag kayong matulog. Kasi pag kayo natutulog, ay hindi nakikinig. Di ba? O, ulitin ko ulit para magising kayo, ha? Ngunit makinig kayo. Huwag kayong matutulog. May sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Verse 52, sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpita. At sa pagtunog ng trumpita ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Hindi na kailangan ng surgery. Hindi nyo kailangan ng pumunta ng mga clinic, Korean clinic o anong kind clinic para mga dermatologist o anong i-apply ninyo. Lagyan ng alikitran yung katawan. Alikitran ba nga? Alikitran bang ginagamit ninyo? Sorry ha, hindi. Amen? Bibigyan tayo ng Panginoon. Kaya alam ninyo kapatid, isa sa prayer namin sa family namin, Lord, nais po namin na maranasin namin ang rapture.
Gusto namin lumipad kahit wala kaming pakpak. Amen? Gusto namin, Lord, pagdating mangyari ang rapture na buhay pa po kami. Nasa ministry kami. Hindi yung nasa sementeryo na kami. Yun ang prayer namin eh. Hindi nga namin alam, Lord. Ikaw lang nakakalam. Hindi namin alam kung dito na tayo maabutan sa pagbabalik ng Panginoon. Well, if it happens, glory to God. Amen? Kaya kahit anong problema, sinasabihan namin at kinikondisyon namin palagi ang aming sarili. Wala. Hindi ito makakatumbas sa blessings na ibibigay ni Lord sa atin. May mga problema. Sa pagsunod mo sa tawag ng Panginoon, may mga problema. Dito sa loob, may mga problema. Iba't ibang ugali ng tao. Minsan sila ang problema, minsan ikaw din ang problema. Ganun lang yon. Ang mahalaga, huwag tayong susuko at huwag tayong titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Blessed hope, huwag po natin itong kalimutan. Kaya pag may nagchichismis sa'yo, kapatid, huwag mo nang pansinin yan. Mga joy stealer. I-pray mo sila. Lord, yung mga chismoso at mga chismosa, pagpalain mo sila, Lord. Di ba? Huwag mong i-pray na magka-arthritis sana, Lord, ang kanilang mga dila para hindi na sila makapagsalita. Huwag ganyan. Di ba? Sabi ni Lord, do not repay evil with evil. Okay? Repay evil with good. Kaya pag ginagawa ka ng usapan, alam mo yon, i-pray mo sila, declare blessings. Lord, baguhin mo ang kanilang mga puso. Huwag tayong mawalan, huwag tayong maditor. May purpose, may plano si Lord sa atin. May blessings na naghihintay sa iyo. At itong mga distraction, hindi sila makakapigil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen! Alam niyo sa loob ng church ngayon, isa sa matinding ginagamit ng kalaban para hindi tayo magkakaisa, ang gossiping. Gossiping ho talaga, ang napapansin ko po. Kaya taas kamay mga gossipers. Taas kamay. Salamat wala. At least nagsisisi na po kayo. Amen. Magiging maingat ho tayo kasi minsan hindi natin alam na tayo na pala ang source ng disunity sa body of Christ. Amen. Concern ho tayo sa iba't iba, sa isa't isa. Kaya pag may nakita po kayong mali sa kapatid mo, i-pray mo siya. Sasabihin mo. Amen. Let us pray one another. And yung sa 18, binasa natin kanina. Encourage one another because of this hope, blessed hope. Hallelujah. So yun ang mga chapter. Nais natin ang mga verses about rapture. Itong 1 Thessalonians 4, and then itong 1 Corinthians chapter 15. Napakalinaw po. At ito po ang naghihintay, at ito po ang hinihintay nating mangyayari sa ating panahon ngayon. Ngayon, ang rapture, mayroon akong tatlong SSS, okay? Na ibibigay. Hindi po to Social Security System. Ha? May tatlo akong S na ibibigay patungkol po sa rapture para mayroon tayong picture at maintindihan po natin ito. Ang rapture ay isang simultaneous event. Ano bang ibig sabihin ng simultaneous? Sabay-sabay. Okay? Ang rapture ay para sa lahat ng mga born-again believers. Okay? Ang lahat ng mga Christians dito sa Pilipinas, lahat ng Christians sa Amerika at sa buong mundo, sabay-sabay na sasalubungin ang Panginoon doon sa himpapawid. Walang maiiwan. Ang maiiwan lang po ang mga backsliders. Amen, mga backsliders. Salamat at wala. Simultaneous. Hindi siya by batch. O mauna mo na ang mga Pilipino. Hindi ganon. Mauna mo na ang mga Western. Hindi ganon. Sabay-sabay po. No, just imagine kaano ka-powerful ang ating Panginoon. So walang maiiwan. Bago or mga matatagal nang naglilingkod sa Panginoon,
Kahit on that hour mo palang tinanggap si Kristo, and then nangyari na po ang rapture, kasama na po kayo doon. Okay? Hindi sasabihin ng Lord, bago ka pa lang, dadaan ka muna ng 7 years of great tribulation. Hindi ganon. Kahit bago ka pa lang, tinanggap mo si Kristo, and then after you receive Him, immediately nangyari ang rapture, kasama na po kayo doon. Amen? Pangalawang S, ang rapture ay signless event. Ano bang signless? Walang palatandaan o walang sign. Itong mga signs na binabanggit sa Matthew chapter 4 at ibang Gospels sa New Testament, ito po ay sign sa second coming of Christ, sa kanyang physical na pagbabalik dito sa lupa. Ngayon, tandaan ninyo, isipin ninyo, kung ang mga signs na ito ay nangyari na ngayon, ibig sabihin, malapit na ang second coming ni Christ, how much more ang rapture? Kasi ang rapture walang sign na mangyari. Walang sinabi si Lord na dapat mangyari muna ito bago mangyari ang rapture. Wala. Ang sabi nga doon sa English, imminent. Ibig sabihin, anytime pwedeng mangyari. Right after pwedeng mangyari during our fellowship ngayon. At huwag kang mag-alala. Kahit ikaw ay naantok, basta tinanggap mo si Kristo, ngayon inaantok ka, makasama ka pa rin sa rapture. Amen. Pagdating sa langit, sana huwag ka nang antukin. Wala nang kape doon eh. Walang sign. So just imagine, gusto kong maintindihan natin, kung ang sign ng second coming of Christ ay nangyayari na po, itong gera, earthquakes, gutom, pestilence. Ano yung pestilence? Mga sakit na walang lunas, walang gamot. Isa na po doon yung COVID. Ito ay nangyayari na. Ibig sabihin, malapit na mangyari ang second coming ni Christ. How much more ang rapture? Kaya sabi ko sa inyo, pwede mangyari ngayon, pwede mangyari mamaya, pwede mangyari mamayang gabi, pwede mangyari bukas, anytime. Hindi sinasabi ni Lord ang exact time at exact date para araw-araw prepared tayo. Hindi tayo magiging pabaya ng mga anak ng Diyos. Ready? Are you ready? Handa na po tayo mga kapatid? Amen? Signless. Walang mga palatandaan. Pangatlong S, selective. Anong ibig ng selective? Pili lamang. Hindi lahat makakasama sa rapture. Pili lamang. Sino lang ang makakasama sa rapture? Of course, ito yung mga taong naghahanda sa kanilang sarili. Anong paghanda ang ginagawa nila? Sinusuko nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Binibigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Ito yung mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan at ginawang Panginoon at tagapagligtas ang ating Panginoong Kristo. Selective. In fact, I believe, mas kunti lang. Kung i-compare natin, ihahambing natin sa population ng buong mundo, mas kukunti lang ang makakasama sa rapture. Mas mararami ang maiwan. Kasi mas pinili ng makaramihan ngayon, pinili nila ang mas malawak na daan. Easy. Madali lang. Selective, and I praise God, dahil sa selective at sa pili na ito, isa po kayo dyan. Amen? Isa po kayo dyan, kapatid.
Kaya nais nang bumalik ng ating Panginoong Kristo para kayo po ay makapiling ng ating Panginoon. Kung ang rapture ay hindi para sa lahat, kung ang rapture ay selective, ano ngayon ang dapat gagawin ng tao para tayo ay makakasama once the rapture will take place? Madali na lang po. Ginawa na po ni Kristo ang lahat ng sakripisyo doon sa cross. Ang requirements, ibigay at isuko mo lang ang iyong buhay sa Panginoon. Hindi mo na kailangan magiging relihiyoso. Hindi mo kailangan magpakabait pa. Kasi in the first place, hindi natin kayang magpakabait sa ating sarili. Right now, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, ibigay mo lang sa Kanya. Ibigay mo sa Panginoon. Huwag mong sasabihin, Pastor, bibigay ko lang sa Panginoon ang buhay ko pag hindi na ako magsisinungaling. Pag magbabago na ako, hindi yan. Mali. Mali. Ang nais ng Panginoon right now, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Kung hihintayin mo na hindi ka magsinungaling bago mo ibibigay ang buhay mo kay Kristo, hindi mangyayari yan. Kasi habang wala si Kristo sa buhay mo, patuloy pa rin ang pagiging sinungaling mo. Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Kaya kahit anong kalagayan mo ngayon, right now and directly give your life to Jesus. Yun lang. Para makasama tayo sa rapture, tiyakin po natin ang ating relasyon sa Kanya ay maayos na. Amen? Paano magiging maayos? Through the Lord Jesus Christ alone. Hindi sa pamamagitan ng church membership. Maraming mga members sa church ang hindi makakasama sa rapture. Kasi member sila ng church, pero walang tunay at totoong relasyon sa Panginoon. Makasama sa rapture is not through church membership. Hindi nga sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Only through the Lord Jesus Christ. It is not by religion. Kaya hindi natin pwedeng i-insist. Sasabihin man natin hindi. Ang aming reliyon talaga ang tama. Kasi kami ang pinakaluma, kami ang pinakauna, kami ang pinakamalaki. Hindi po yan ang sinabi ng Bible. It is not through our religion, but through our relationship. Maraming mga religious people ang walang relasyon sa Panginoon. Kaya paglabas ng simbahan, di ba, ang bait-bait sa loob ng simbahan, paglabas, puro mura ang lumalabas sa bibig. Why? Walang relasyon. Member ng church, pero walang relasyon sa Panginoon. Kapatid, I would like to open again the opportunity sa oras na ito. Every Sunday, magkakaroon po tayo ng altar call. Kasi gusto nating mabibigyan ang bawat isa, mga bisita man or mga luma, mabibigyan ng pagkakataon na maisaayos natin ang ating relasyon sa Kanya. Kaya sa oras na ito, I would like to challenge you once again. Nagdadalawang isip pa po kayo kung kayo ay makakasama sa rapture o hindi. Yung pagdadalawang isip mo lang ngayon, sigurado akong hindi ka na makakasama sa rapture. But the good news is, pwede ka pang gumawa ng tamang desisyon. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. Walang iba. Si Kristo lamang. Kaya nga ang sabi niya, ako lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala ni sino mang makakapunta sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Hindi sinabi ni Kristo na sa pamamagitan ng kanyang mga disciples o sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. Hindi po. Mga mababait po ang mga taong yon at sila po ay nagpapakita sa atin ng magandang ihemplo na dapat nating susundan, pero hindi po sila ang makapagligtas sa ating kaluluwa.
ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Baka bago sa iyo bago mo pang narinig ang mensaheng ito. Ngayon mo lang narinig ang mensaheng ito. It is because mahal ka ng Panginoon, kapatid. At ayaw niya na mapahamak ang buhay mo. Ayaw niyang mapahamak ang kaluluwa mo sa impyerno. Ngayong umaga, araw ng kaligtasan. Kung sakali, mangyayari ang rapture mamaya, wala na po kayong dapat ikabahala. Pag tinanggap mo si Kristo, kasama na po kayo doon. Kaya ngayon, buksan po natin ang altar. Kung kayo po ay hindi pa rin nakakatiyak, hindi pa rin nakakasiguro sa iyong relasyon sa Panginoon, hindi pa rin kayo sigurado na kayo ay ligtas, ngayon po ang pagkakataon na upang kayo ay makakatiyak, makakasigurado. Tanggapin po natin si Kristo. Kung hindi pa natin tinanggap si Kristo, patuloy po tayo nakaupo. I would like to challenge your boldness. Kung talagang sincere at totoong tatanggapin mo si Kristo sa buhay mo ngayon, hindi ka nahihiya, hindi ka natatakot, I challenge you, brothers and sisters, tumayo ka sa kinaroroonan mo ngayon at ako po ay manalangin para sa iyo. Habang ang lahat po ay nakayuko at patuloy na kinakausap ang Panginoon, kayo po ay sigurado na, kung yung mga tiyak at sigurado na po, magpapasalamat at mag-pray kayo sa Panginoon na binuksan niya ang inyong mga isipan. Ngunit kayong hindi pa sigurado ngayon, isa o dalawa, no matter. Ang nais po natin, pag nangyari ang rapture, lahat tayo kasama. Kaya kung ikaw ngayon, hindi pa sigurado, huwag kang mahihiya, huwag kang matatakot, tumayo ka sa kinaroonan mo ngayon at gagabayan kita isang maikling panalangin. Hallelujah! Habang ang ating music team ay kumakanta, kausapin mo ang Panginoon ngayon. At kung ikaw ay sigurado na po, magpasalamat ka sa Panginoon. Ngunit kung ikaw ay hindi pa sigurado, kapatid, ito ang araw ng kaligtasan. Isuko mo at ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Tumayo po kayo sa kinaroonan mo ngayon at ako po ay gagabay sa inyo ng isang maikling panalangin. Hallelujah, Lord. Jesus. Oh God. Blessed be your name. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Hindi mamaya, hindi bukas. Bakit? Dahil hindi natin alam kung tayo ay buhay pa mamaya o kung tayo ay buhay pa bukas. Nais mo ninyong tanggapin si Kristo sa inyong puso, tumayo po kayo. Ako po ay handang manalangin para sa inyo. Hallelujah, Lord. Salamat po sa mga tumatayo. Yes, Lord. Unfailing love that surrounds me. Holy Spirit, salamat po. Kayo ay nangungusap sa aming kalagitnaan ngayong umaga. You're the love of my life. Kayong nakaupo, patuloy po kayong manalangin. Papasalamat sa Panginoon. No longer my way, let your will
po ang siyang masusunod sa aming mga buhay. Clinging to the cross, I follow you. Thank you, Lord. Kayong tumayo ngayon, sumunod po kayo sa akin sa maikling prayer na ito. Panginoong Hesus, ako po'y nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Linisin po ninyo ang aking buhay. At ngayon, binubuksan ko po ang aking puso. Lord, pumasok po kayo. Simula ngayon, ikaw na ang Panginoon at tagapagligtas sa aking buhay. Ikaw na po ang masusunod, hindi ang aking sarili. Salamat, Panginoong Hesus. Pag mangyari ang rapture, ako po'y makakasama niyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon. Simula ngayon, ikaw na ang tagapagligtas sa aking buhay. Amen. Lord God, maraming salamat po sa aming mga kapatiran na tumayo ngayong umaga at tinanggap po kayo bilang kanilang tagapagligtas, Panginoon. Ang aking dalangin, O Diyos, na patuloy po kayong mangungusap sa kanila. Patuloy niyo po silang bibigyan ng katotohanan, Panginoon. Patuloy niyo po silang bibigyan ng uhaw at gutom sa iyong salita. Lord, salamat po sa kanilang buhay. Protect at ingatan niyo po sila. Sa aming mga kapatiran ngayon, thank you, Lord God, for the salvation na aming natamo through the Lord Jesus Christ. God, ang kaligtasan ito'y panghawakan namin with fear and trembling. Salamat, Panginoon. Ano man ang mangyari sa aming paligid, hindi kami bibitaw sa iyo. Hindi ho namin kayo ikakahiya, Panginoon. Dahil ikaw lang ang aming Diyos, ikaw lang ang aming tagapagligtas at walang iba. Salamat po, Lord, sa reminders. Salamat po sa iyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.